sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Ha? Alas 6:05 na pala ng umaga. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Nagbunyi ang libo-libong Katoliko na nasa labas ng St. Peter's Basilica nang mamataan ang puting usok mula sa chimney ng Sistine Chapel sa Vatican. Biyernes ng madaling araw, oras sa Pilipinas. Matapos ang 2 araw na conclave, dahil hudyat ito na may nahalal ng bagong Papa sa Roma. Ang 69 anyos na si Cardinal Robert Francis Prevost ang ika-267 Papa ng Simbahang Katolika at ang napili niyang pangalan ay Pope Leo XIV. Ang unang Amerikanong Papa ay ipinanganak sa Chicago, isang leader na may pandaigdigang karanasan. Ginugol niya ang karamihan ng kanyang career bilang misyonero sa South America at may hawak na dual citizenship sa US at Peru, kung saan naglingkod siya bilang obispo. Bumuhos naman ang pagbati mula sa mga world leaders na nagpahayag ng pananabik na makipagtulungan kay Pope Leo XIV sa mga pandaigdigang issue. Tinawag ni US President Donald Trump ang makasaysayang pagkakapili sa bagong Papa sa Roma na isang malaking karangalan para sa Amerika. Isyu ng katotohanan. 2x2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Friday na ho talaga, tama ba? Friday na nga ba, kumbatsero? Yes, kumbatsero, at dalawang tulog na lang. May 9. May 9. Dalawang tulog na lang, Mother's Day na. Mother's Day na, oo nga pala. Mga nanay, mga misis. Yan. Wala ba tayo dyan? Kailan ba nagsimula ang Mother's Day celebration, kumbatsero? Sino ba naka-imbento niyan? Hindi ko... SM ba ang naka-imbento niyan? We've got it all for you. Trinoma ba? O Robinson ba? Ayan. Hindi, sabi nung iba, yung mga ganyang mga celebration, gawa-gawa lang daw yan. May mga commercial, may-ari ng mga kung ayaw niyo magregalo, di wag. Yun lang. Yun lang. Ang kagandahan noon, napakaganda talagang pagkakataon na merong ganitong... Pero sa mga ina, dapat nanay, talagang kinikilala yan. Single mom man o hindi.
di ba? Ayan, tama. Basta ina. Ayan. Eto, nag-research kaagad si Si Yuel, si Yuel, 1921. 1921. Nagsimula daw ang Mother's Day. Yun. Ayan. Pagpapahalaga sa mga nanay. Ayan. Mga nanay natin yan, ha? Mga nanay natin. yan. Ang totoo nun, kumbatsero, ay napakaswerte ng maraming nakikinig sa atin. Oo. Kagaya ko na meron pang isang nanay. Oo Ayan, nga, nanay. oo nga. oh. Si Nanay Benny na Nanay malapit Benny. na mag-birthday. Oy, Nanay Benny. Benny. Mag-u-80 na pala si nanay. Hindi halata. Oh. Ano mo nga naman, parang 18 lang ha. Parang 18 lang, ha? Si Nanay Benny na... Laban tayo dyan, Nanay Benny. Laban tayo siit dyan. Naubos na kahahataw sa akin. Oo. Ayan ha. Yung mga si nanay kaya palagay ko kaya malakas pa si nanay dahil hanggang ngayon madiwara pa rin eh. Madiwara pa rin ha. Ibig sabihin ay napaka meticulosa. Oo. Mahilig mambas sa mga anak. Mamuna. Oo. Talagang Pagka may nakitang madumi, napakadaming sinasabi. Pagka may nakitang nakakalat, nako, pati mga apo ay natatamaan ng paggalit. Ayan, talaga. Yun ang nanay. Yun ang nanay. Nanay talaga. Nanay na nanay ang dating. Pagka umalis ka ng higaan mo na hindi mo man lang itinupi Ay, ang iyong kumot, Oo. inayos ang iyong unan at hindi ka nagtiklop ng banig. Hindi mo nilunon ang nilunon Hindi ng mo nililon ang banig. Oo. At hindi ka nagtupi ng kulambo. Oo. Patay kang bata ka. May tama ka. May tama ka. Tama ka. Masasabihan ka pa nung kay Nanay Benny pala natutunan ni Admiral yung tungkol sa pag-aayos ng hinigan, ano? Oo, si Admiral. Ano na Yuel, si Admiral nasabi, do you really wanna change? Do you really wanna change? Start off by making your bed. Yan. Simulan mo raw ang pagbabagong isinisigaw mo sa pamamagitan ng pag-aayos man lang ng hinigan mo. Sisigaw-sigaw ka ng change dyan. Tatakbo ka sa lansangan at magpuprotesta ka. Hinigan mo lang pala, hindi mo inayos. Naku, may mga tinamaan. Kumbatsero, may mga tinamaan. May mga tinamaan yan. Sigurado, may mga tinamaan. Yung pagkakasabi mo, may tinamaan sa mga nakikinig sa atin. Yung mga nagpaplano ng manghataw sa kapwa niya. Yung puna ng puna sa kapwa. Pero yung sarili niyang higaan, hindi man lang maitupi. Maiayos. Maiayos. Si Admiral William McRaven. Ayan, sabi niya, paano ka sisigaw nga naman ng change o pagbabago, ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo masimulan ang gusto mong pagbabago. Ayan. Yung pagbabago naman nagsisimula sa maliliit na bagay. Totoo talaga yan. Oo. At ang katwiran niya dyan, kumbatsero, kapag may nasimulan kang maliit na bagay, na-accomplish mo, masusundan niya ng panibagong bagay na ma-accomplish mo. Tuloy-tuloy na yun. Tuloy-tuloy. Malalaki na ang iyong mga accomplishments. Ayan. Ganun lang. Pero bago ko lang makalimutan, naalala mo ba, ewan ko kung ginagawa din sa inyo ng magkakapatid ng ni Nanay Oring to. Yung bang pagising mo ng umagi, makikita mo talampakan mo, ang daming dugo. Ang daming dugo, kumbatsero. Sabi ko, ano nangyari? Nung pala, yung nanay mo bumangon, pinagpatay ka ng lamok. Nakitang may lamok at ipinahid sa talampakan mo. Yung dugo ng lamok yung mga, na nasipsip din naman sa iyo. Galing sa iyo. Sipsip yung mga nanay. Yan yung mga nakapasok sa kulambo ng mga lamok. Di ba? Uhulihin mo ngayon, paghihigantihan mo yun eh. Yun, yung nanay habang natutulog ka, yung nanay mo ay nakita niyang may lamok na lilipad-lipad sa loob ng kulambo. Papatayin niya yun. Tapos ipapahid sa paa mo. Sa talampakan mo yung marka ng kanyang pagmamalasakit sa iyo. Ng nanay. Ganun ang mga pagmamalasakit ng nanay. At para din sabihin sa iyo, masyado kang malikot matulog. Umaangat ang kulambo. Yung pala yun. Ang mga tatay, wag maiinggit dahil meron din namang Father's Day na. Next month, meron kayo.
Pero itong eleksyon na, bago lang natin iwanan yan. Ganon kahalaga ang mga nanay. Kaya yung ginawang pagpuna, yung ginawang hindi magandang salita tungkol sa mga single mom, alam nyo kung ano nangyari? Ano nangyari? Disqualified na. Nako, si attorney. Hindi ba madidisbar si attorney? Tinuluyan ng ni Comelec Chairman George Garcia. Mario Joseph, ano? Ganon ang yan ang si chairman. yan si Chairman. Chairman Gigi. Oo. So meron pa bang move na ipadisbar pa? Hindi ba baka daw yun paglabag na sa Code of Conduct ng mga abogado. Mga abogado. Yan, kaya sa panahon ng kampanyahan, ingat-ingat sa pagsasalita, ha? Oo, sa mga botante rin natin, sa mga pumipili, sa mga botante, wag masyadong padadala sa mga kandidato. Maring ngayon magkakaaway yan pero kinabukasan lang magkakakampi na yan. Ikaw na iwan diyan. Yun ang sinasabi natin. Kakampi ka dun sa isa. Sa kakakampi mo dun sa isa, minumura mo yung kalaban nun. Pero kamukat-mukat mo, magkabati na sila, lalo na kung magkamag-anak pa yun. Tapos magkabati na sila, ikaw na iwan. Tapos galit ka na ngayon sa kanilang dalawa. Magagalit na rin sila sa iyo. Dahil sila nasa posisyon, yung isang nasa posisyon, magagalit na sa iyo. Kaya wag masyadong magtitira ka. Magtira ka sa sarili mo. Parang narinig ko na yan. Magtira ka para sa sarili mo. Narinig ko na yan. Totoo ho yan. Yan ay nangyayari ho sa totoong buhay. Hindi lang ho sa pelikula yan, hindi lang sa kwentuhan yan. Kaya wag todo-todo. Huwag niyong ibibigay ng todo-todo ang inyong sarili sa mga tulad na lang ito, yung pag-aaway, yung punahan, yung mga batikos ni Senator Amy Marcos sa administrasyon ng kanyang kapatid. Di ba? Kakampi ka ngayon. Sino kakampihan mo? Halimbawa, kumapi ka kay Ate Amy. Si Ate Amy. Kay Manang. Super ate ng Pangulo. May mga banat pa ngayon at ang sabi, meron daw mga nakapaligid sa Pangulo na nagiging dahilan para hindi na raw sila nagkakausap ng Pangulo. Bakit? Wala ba siyang cellphone number ng kapatid niya? Ha? Wala ba? Anong klase ng kapatid? Hindi mo alam ang number ng kapatid mo? Dahil daw sa mga nakapaligid na mga ambisyoso. Ayan. Tapos may mga, alam naman natin sa mga mag-anak na ganyan na nasa politika, nagkakabangayan na ganyan. Kakampi ka ngayon. Pagkatapos, wala kang kamalay-malay. Halimbawa, nanalo si Senator Amy. Ikaw ay kumampi doon sa kabila. Galit na ngayon sa iyo. Patay ka ngayon. Lalo na kung ikaw may masasakit na sinabi nung panahon ng kampanya. Siyempre, paano kung nanalo nga? Patay ka ngayon. Example lang yun. Binigay lang natin example yun. Kaya wag niyong itinatayangin yung buhay para sa mga politiko. Dahil lang sa mga politiko. Jerry at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Pero ito yung ilang tulog na lang? 3 tulog na lang. Kung baga maaari, wag na kayo matulog. Ayun. Kasi merong mga natutulog, pagising niya, nadaya na siya. O kaya patulog-tulog, walang nangyari. Hindi naabot. Nako, lalo na daw diyan sa anong district 'yon? Kapopoy, 3rd district ng Nueva Ecija. Padamihan daw ng pera mga politiko diyan. Mario Joseph, Nagtataka nga daw po mga taga Nueva Ecija, ang dami pa lang may pera dito. Bumabaha daw po ng pera ngayon diyan. Partikular sa 3rd district ng Nueva Ecija. Sa may kabanatuan, especially kung batsero. Sa tindi ng labanan ng mga Umali at Vergara. Nako. May kasama ng pride yan kung batsero. Totoo yan. Halimbawa, kasi ang sa mga hindi nakakaalam, ang mayor po ngayon ng Kabanatuan, Vergara, lahing Vergara. Anak po ni Jay Vergara, pero ang totoo nun, sabi nga ng mga taga ron, yung tatay din nagpapatakbo dyan. Ganun yun. Tapos yung 3rd district naman ng Nueva Ecija, kasama yung Kabanatuan, sa Congress, ang kongresista dyan, Vergara din. Ayan, Kaya lang, last term na. Kaya ang tumatakbo ngayon, yung Jay Vergara. Ayan. Kaya ang
tindi nun, parang sabi siguro ng Vergara, amin ito. Amin tong 3rd district na ito, ha? Ayan, sabi naman ng mga umali, hindi pwede yan. Hindi po pwede yan. Kailangan andyan din kami. Kaya, nako, tindi. Itanong ninyo sa mga kakilala ninyong nandun kung magkano ang laruan. Yung, 3,000? Poor! Are you poor? 5,000? Ay! Mario Jose. Ano ba yan? Election ba yan? Sasabihin pa sa inyo nung kakilala niyong butante ron. Ay, nako. Yung 10,000 per voter, medyo Pwede na. Parang ganon. Ganon, Yuel, maniwala ka. Intindi. Napapatunga nga si Yuel. Ito kaya sinasabi nito? Nako, Magugulat ganon, kayo. Katindi. At malamang hindi lang ho dyan sa 3rd District na Nueva Ecija. Sa ibang lugar, ganyan din ang nangyayari. Kumbachero, at magugulat ka ngayon, kumbachero, mababalitaan mo. Pati pala party list, ang tindi ng bilihan. Grabe. Dati-rati ang bilihan sa party list, 100 pesos lang. Nako po, Inang. Grabe. Ay, nako, nanang ko po. Kaya kung tutulog ka, matulog ka na nga lang. Walang mangyayari sa iyo. Jerry Baka at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Oras po natin. Mr. Jalom Tang, Lakyam di Chaphun, 6:20 na ng umaga. ACS Balita. Susunod na. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Friday, May 9, 2025. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Pilipinas, ikalawang pinakamabilis na lumagong ekonomiya sa Asia. Dalawang beats sa Pilipinas pasok sa listahan ng 50 best beats sa buong mundo. Pilipinas pumalag sa panibagong mapanganib na maniobra ng Chinese vessel sa West Philippine Sea. Comelec tinawag na fake news ang online post na hiring sila ng watchers para sa eleksyon sa Lunes. AFP dumepensa, military security escort ni Kong Pulong Duterte may pahintulot ng Comelec. 15 cotton cap sa Valenzuela City, sinibak. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. ACS At ito ang Balita. sa detalye ng ating mga balita. Good news muna tayo. ACS Good News. Aba, lumago daw po ang ekonomiya ng Pilipinas ng 5.4% nitong unang quarter ng taon. Mas mabilis ito kumpara sa naitala noong fourth quarter ng 2024. Ayon kay Department of Economy, Planning and Development Undersecretary Rosemary Idilion, may tuturing itong measured start o tantsadong panimula. Yun na ba yung bagong department natin, kumbachero? Hindi na NEDA ngayon. Hindi na NEDA. Hindi na tawag ngayon eh. Dati National Economic Development Authority. Ngayon ay Department of Economy, Planning and Development o DepEd. Hindi pala. DepDev. Medyo kailangan sanayin natin. Sanayin muna natin. Oy, mga estudyante, baka yan ay nagiging part ng examen ninyo. Kami ni kumbachero nung kami, perfect kami lagi dyan sa ganyan. PTA, Parent Teachers Association. Ito, bago ito, kaya dapat idagdag na ito. Ulitin natin, Department of Economy, Planning and Development. O
DepEd. Dev. Dev. Medyo mahirap no? Magpo-post ka muna. Dev. Ayan. Tama. Dahil dito, nakapwesto ang Pilipinas bilang pangalawang bansa na may pinakamabilis na paglago ng ekonomiya sa Asia. Sa parehong datos ng Philippine Statistics Authority, naitala sa 7.5% ang gross national income para sa first quarter ng taon, habang umakyat din sa 24.6% ang net primary income. Kasama sa nakaambag sa paglago ng ekonomiya ang services sector, 6.3%, sektor ng industriya at na 4.5%. Hindi kaya nakadagdag dito, kumbatsero, eleksyon? Malamang. Hindi ba sinukat ito ng Dev? Ha? Hindi ba ninyo sinukat yun? Lumabas ang pera ng mga politiko Kaya nagkaroon ng economic activity na kapag pagawa ng sasakyan yung matagal nang nakatenggang sa bahay nila, yung mga sirang sasakyan nila. Dahil sa eleksyon. Nagkaroon ng panggastos. So tayo pala ang second fastest economy in Asia. Next only to Vietnam. Ang tindi. Ang Vietnam, 6.9%. Ang bilis ng Vietnam. Mabibilis din kasi magsalita yung mga Vietnamese. At mabilis din maglakad. At mabilis din magmotor. Kaya wag na tayong mainggit. Kaya masaya ang Pangulong Bongbong Marcos at muli naman itong pinagtibay ang pangakong isusulong ang sustainable tourism at susuportahan ng mga komunidad para mapanatili ang pambansang pamana o national heritage. Ito po ang reaksyon ng Pangulo matapos ang dalawa pang beach ang mapasama sa listahan ng World's 50 Best Beaches na sumasalamin sa progreso ng turismo ng bansa. Ang tinutukoy ng Pangulong Marcos ay ang Entalula Beach sa El Nido, Palawan. Entalula Beach. Yung El Nido kasi pag sinabi mong El Nido, parang buong El Nido napakaganda na yun, tandaan po niya pangalan. Entalula Beach sa El Nido at meron pa pong isa. Itong Bonbon Beach ng Romblon Island. Oy, Congressman Budoy. Kong Budoy. Meron palang maganda dyan tatahi-tahimik kayo Dati puro marmo lang pinagmamalaki mo. Ngayon meron palang beach. Bonbon Beach ng Romblon. Sa bagay may nagsabi sa ating kumbatsero dahil malapit lang ang Romblon sa Boracay. May nagyabang pa nga sa akin mas maganda sa amin sa Romblon kaysa sa Boracay. Ang white sand niya sa amin may kasamang marmol. So ano yan? Bonbon Beach ng Romblon. Ayon po kay Palace Undersecretary Claire Castro, ang nasabing pagkilala sa dalawang beach ng bansa ay patunay sa kahangahangang ganda ng Pilipinas. Talaga naman, ang kailangan na lang ay lalong pagigihin ang mga tourism infrastructure. Yun. Alas 6:34 ang ating oras. Aya Jalomtang ang oras natin. Lakyam Samsihon 6:34 ng umaga. Ayan, binatikos ng Pilipinas ang umano'y mapanganib na maniobra ng China malapit sa pinagagawang Scarborough Shoal. Muling nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa ng gitgitin ng Chinese frigate at BN-753 at BN-554 ang binubuntutan nilang BRP Emilio Jacinto. Inilarawan ng AFP ang panibagong pambubuli ng Chinese Coast Guard na threatening and provocative. Samantala, inakusahan naman ng China ang Pilipinas na nagpadala ng barko para manghimasok sa kanilang territorial waters. Alas 6:35 na ng umaga, na imbag gabigat kada kayo amin na po, agrain kayon, gising na. Nilinaw po ng Armed Forces of the Philippines na may pahintulot ng COMELEC na magkaroon ng dalawang sundalong security escort si Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte. Kasunod ito ng revelasyon na tauhan ng PNP at AFP ang 4 na bodyguards ni Pulong na naispatan sa viral video ng pananakit nito. Sa pahayag na inilabas ng AFP, sinabi nitong duly authorized ng COMELEC si Duterte na kumuha ng security sa kanila alinsunod sa mga panuntunan ngayong panahon ng eleksyon. Sa panig naman ng PNP, sinabi ni PNP Chief General Romel Marbil na ipasisibak niya sa pwesto ang dalawang pulis na sangkot dito makaraang madiskubre na hindi sila authorized na tumayo na security personnel ng sinuman. Pero ang tanong lang natin dito sa AFP,
Oo. Kahit na authorized. Kahit authorized. Kahit na authorized. Hindi Pagka ba may- actually, hindi nga yun ang issue. Hindi Hindi talaga naman yan yung ang issue. issue eh. Wala Oo. nang problema dun eh. Pwede naman talagang magkaroon ng security ang mga politiko, lalo na ito anak ng dating pangulo. Totoo yun. Congressman pa. Yun ang matindi. Ang issue doon, Oo. bakit walang ginawa? Oo, habang may krimen na nangyayari. Ayun. O kaya bago mangyari ang krimen para maiwasan kung itinuloy ni Kung Pulong yung pananaksak doon, parte na kayo ng ayan, Diba? ayan sila. Ayan yung mga pulis, mga sundalo na yan. walang ano ginagawa nila? Habang hini-headbutt ni Congressman Pulong. kaya lalong tumatapang si Kung Pulong eh. Talaga. Dahil sa mga pulis at sundalo na security na hindi siya inaawat, hindi siya pinahihintulutan siya. Sino nga namang Sino mang tarpulano ang lalaban doon? Sige nga. May mga sundalo at pulis palang kasama. Kaya kahit na pag saksakin ka na, parang tatanggapin mo na lang lahat ng saksak eh. Talaga. Diba? Ganun na lang. Kasi subukan mong pumalag dyan, di magiging ala-ala ka na lang. Kaya nga. Ang sasabihin sa iyo ng mga kaibigan mo, ang bait yan eh. Nung nabubuhay pa eh. Katulad nito. Sino ba yun? Ayan pinapakita natin yung video. AFP Chief. General Romeo Browner Jr. Meron niyang karapatang magkaroon ng bodyguard. Ayan yung mga... Parang si Chucky na mananaksak. Ang bihirang pati siya. Hindi po yun ang issue, mga kababayan. Actually, pwede nga itong pagkakataon para i-review doon sa mga dinideploy ng mga security, mga sundalo para maging security ng mga... Ano ba ang mga boundaries? Kaya nga, at ano bang dapat maging gawi ng mga authorized? Kaya nga kayo escort na tinatawag. Pero kapag ka ba gumagawa na ng krimen yung binabantayan ninyo, wala kayong gagawin? masid na lang kayo? Ganun ba ang binabayaran nating mga sundalo? Dapat ang proteksyon sa inyong principal, proteksyon sa iba, pinoproteksyonan niyo siya sa laban sa ibang tao at pinoproteksyonan din ninyo siya laban sa kanyang sarili. Laban sa kanyang sarili. Kung siya na mismong gagawa ng katarantaduhan. Samantala, muling naglabas ng fake news alert ang Commission on Elections matapos kumalat sa social media ang isang graphics na ginagamit ang logo at pangalan ng COMELEC para sa hiring umano ng mga watcher at machine operator. Mario, nakasaad pa sa graphics na may sweldong 4,000 pesos ang sino mang matatanggap na watchers at wala ring required na age limit sa mga nais mag-apply. Paglilinaw ng COMELEC, walang katotohanan ang naturang advisory at walang opisyal na anunsyo ang COMELEC tungkol dito. Ayon sa poll body sa ilalim ng Article 3 ng COMELEC Resolution 11076, ang mga poll watcher ay tinagda ng mga kandidato, political parties o accredited citizens arm at hindi sila ina-hire ng gobyerno bilang empleyado. Wala ring bayad mula sa pamahalaan ng mga nakukuhang poll watcher maliban kung ito'y itinalaga sa batas o ng batas. Pinag-iingat ng COMELEC ang publiko at pinaalalahanan na huwag basta maniniwala at magbibigay ng personal na impormasyon sa mga hindi beripikadong post at makabubuting i-report agad ito sa mga otoridad. At kung sakali mang totoo na maghahanap ngayon, ang COMELEC ng watcher, wala na. Wala na kayong makukuha. Wala na. Ubus na. At halimbawa na lang. Halimbawa totoo to. 4,000? Hello? Sa watcher, 4,000? Baka sabihin, hello? Mga taga-Ter District ng Nueva Ecija, hello? Susunod! Tito Boy! Naku, meron daw mga pulis sa Valenzuela, 15. Cotton caps. Ay, sus! Sinibak. Naku po, yan. Naku. Yan ang problema natin. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng CS Balita. alas 6:40.
Balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi, hi, hi! Maganda morning! Ano araw today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula, katanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit man siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita! Ay, sa mga mapaniwalian sa survey, meron palang pinakahuling survey na inilabas ang SWS. Ginawa May 2. May 2 to 6. Mas latest yan. Naungusan ni Erwin Tulfo, si Senator Bongo, sa pagiging number one. Number one? Dito sa survey na ito, si Tulfo, si Erwin ay nakakuha ng 45%. Si Senator Bongo ay 43%. Pasok din sa top 10 sina dating Senate President Tito Soto, nasa third rank, 37%. Sinundan ni Senator Lito Lapid at Ben Tulfo, 4th and 5th place, 34%. Panfilo Lacson, pang-anim, 32%. Abi Binay at Bato de la Rosa ay parehong 7th place na merong 31%. Camille Villar and Pia Cayetano, 9 to 10th place, 30%. Ang SWS ay May 20 ang SWS May 2025 National Survey ay sinagawa sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,800 registered voters edad 18 pataas. Ayan yung kabuuan ng survey. After Camille and Pia Cayetano, sumusunod ay si Senator Bong Revilla. Ayan, Tapos ay si Aimee. Aimee Marcos. Tapos ay si sino ba 'yon? Si Pacman. Si Manny Pacquiao. Ayan, Tapos ay si Kuya Will. Kuya Will. Ayan, Saka si Benher Abalos. Bam Aquino. Ayan, Kiko Pangilinan, Marcoleta. Ayan na, yung mga magkakasunod. Ayan. Latest survey ng SWS. Samantala, Maring Kaloy. Engineer Tony Nanggel, 12 minutes bago ang alas 7 na umaga, sibak sa pwesto ang 15 pulis Valenzuela, kabilang ang hepe ng investigation section kasunod na reklamong robbery extortion. Mario, ayon kay Northern Police District Director Brigadier General Josefino Ligan, nagugat ang pagkasibak sa kanila sa pagkakaaresto sa 3 pulis na inireklamo ng isang ginang matapos siyang hinga ng 100,000 piso kapalit ng hindi pagsasampa ng peking theft case laban sa kanyang kasambahay. Naku po. Nagbigay ng paunang 5,000 pisong cash ang ginang at sinundan ito ng 50,000 pisong post-dated check. Dito na nagpasaklolo ang biktima kung saan nakuha ng mga tauhan ng PNP IMEG ang 2 baril, marked money at ilang personal na gamit ng complainant. Bukod sa 3 pulis, damay din sa nirelieve ang 12 pang police officer ng Valenzuela. Naku, kabilang na ang kanilang unit head upang hindi maka-impluensya sa investigasyon. Paano ang complainant yung amo. Oo. Tapos nung may kasambahay na hindi na raw sasampahan ng kaso yung kasambahay. Pero hindi ba dapat yung kasambahay ang naglalakaw sa ginang? Kaya nga, parang ang dating, yung amo ang nagnakaw sa... parang ganito nangyari. Hindi, ninakawan ng kasambahay. Kasi gano'n naman nangyayari. Gano'n ang karaniwang sitwasyon. Alangan naman yung amo magnanakaw sa kasambahay. Tapos, na-discover nung amo. Nung amo. Pinapulis niya. Tapos, nung nandun na sa pulis, sabi nung amo,
Sir, wag mo sampahan ng kaso tong kasambahay ko, bibigyan kitang pera. Akala ko yung katulong ang yung kasambahay ang nag-alok ng suhol. Mario, Wala, yung amo. parang Medyo nalito pala tayo dito. Siguro, abangan po nyo. Ang susunod na mga balita, may kinalaman po dito. basta, ilan yan? Ilan lahat? 12. Nako. Ay, 15. Kung Dahil lang sa 100,000 pesos. Nako. Sana lumipat na lang kayo sa 3rd District ng Nueva Ecija. Wala pang kaproblema. Walang kaproblema. Naghatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality pride detergent. Gising na. 7:03 ang ating oras. Kumbatsero, ito pa lang ating meron akong kaibigan. Ewan ko, baka kaibigan mo din ito eh. Ito pong si Mayor Sam June Versosa. Si Mayor June Versosa ng Ilocos, Kumbatsero. Tumatakbo ka pa ng congressman, hindi ka man lang nagsasabi. Tatahi-tahimik ha. Second District ng Ilocos Sur. Ayan, Second District ng Ilocos Sur. Tumatakbong congressman. Itong si Mayor June Versosa. Magaling na mayor to at mga anak nito puro mga matitinik na mga abogado. Mayor June Versosa, naimbag kabigat po. Apo, kumusta ba ang laban diyan sa 2nd District ng Ilocos Sur? Ayan. Basta sa ano pa rin yung bilin natin, no hitting below the belt. Ayun, yun ang ating hanggang sa matapos ang eleksyon. Kaya na may proclamation na. Same day ng election day. Sana meron Kumbatsero. Kasi naalala mo nung presidential elections, gabi pa lang alam mo na kung sino panalo. Kaya nga eh. At sana yung mahahabang pila sa mga polling precinct, may mga nagawa na dyan ang COMELEC. Yun ang nagiging dahilan din kung bakit yung iba ayaw nang bumoto eh. Meron hong pagkakataon ng mga senior citizen at mga PWDs, 5 a.m. pa lang, pwede na. 5 to 7. Pero yung may mga polling precinct kasi Kumbatsero na talagang sobrang dami. Kaya hindi maiiwasan ng napakahabang pila. Init pa naman ang panahon. Basta't maglaan tayo ng panahon. Totally holiday. Deklaradong holiday ang Monday, May 12, para magamit natin ang ating karapatan. Right to suffrage. Meron akong mga personal na mga nakakausap Kumbatsero. Halimbawa, nag-cover kami ng eleksyon a few elections ago. Kain ka sa isang restaurant, tatanungin mo yung crew. Ikaw ba'y rehistrado? Opo, sir. Sino ba binoto? Bumoto ka na ba? Hindi ho eh. Kailan ka ba boboto? Mamaya ba? Hindi ho ako boboto. Naka-duty ho ako eh. Ay, nako. Yun ang mga sayang. Mga sayang, Kumbatsero. Gamitin natin, especially yung mga registered. At pati ang mga employers dapat maging maluwag din. Bigyan ng oras. Kung kailangan pumasok ng araw na yon, bigyan ng ilang oras man lang para makaboto. Ang problema lang yan, Kumbatsero, yung ibang mga empleyado na taga-probinsya. Malalayo. Magli-leave pa yan. Sigurado yan, Kumbatsero, nag-leave na yan. Marami dyan ang mga nag-leave na. Yung iba nga, ngayon pa lang nag-uwi. Tuturuan mo na naman eh. Magkano sweldo mo sa isang araw? Dagdagan mo pa ng 30% dahil special non-working holiday. Wala yun. Kwentahin mo ngayon. Lalo na ako sa 3rd District. Ng Nueva Ecija. Nasaan ba ang init dikit? Promo natin ngayon. RH6 Sherwin Alfaro. Go, go, go! Yes, magandang umaga Katunying, ka Jerry, ang inidikit sa tag-init. Sticker Lacash promo ay nandito ngayon sa Barangay San Jose sa bayan ng Rodriguez, Rizal. Dito yan sa may Rodriguez Highway sa may tapat lamang ng simbahan ng San Jose.
na manggagawa. Dito yan sa may tapat din ng San Jose Elementary School sa puso ng Rodriguez Rizal. Kailangan lamang gawin natin mga listeners na magpadikit ng DZRH sticker dito sa may Barangay San Jose sa E. Rodriguez Rizal at manalo ng isang papremyo mula sa DZRH. So ano pang hinihintay nyo? Sugod na dito sa may E. Rodriguez Highway, Barangay San Jose, sa may Rodriguez, bayan ng Rodriguez sa ating Montalban. Dito yan sa lalawigan ng Rizal. Aris number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Sherwin. Mamaya may kukuha tayo ng update dito. Meron ho palang nag-file ng impeachment. Nag-file, hindi yata nakapag-file. Ano ba nangyari doon? Dahil sa wala daw tao. Walang tao sa Kongreso. Wala naman kasing opisina ngayon eh. Oo, walang sesyon. Pero pag wala bang sesyon ang Kongreso, dapat may tao pa din. Walang tao talaga diyan sa batasan. Dapat hinahanap daw si Secgen. Secgen. Wala rin yata si Secgen nung araw na mag-file itong Duterte Youth ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ano daw ang basis ng impeachment? Ang kanilang reklamo ay tungkol daw sa illegal arrest kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at pagpapadala sa ICC. Mamaya may follow-up tayo dyan. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras. Kapopoy, direct. 9 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Cardinal Robert Francis Prevost ng Amerika na halal bilang bagong Papa sa Roma. PBBM may apela sa mga OFW bumoto at tumulong sa paghubog ng kinabukasan ng Pilipinas. Nationwide liquor ban ipatutupad ng COMELEC simula Mayo 11 hanggang 12. EU observers bawal pumasok sa mga polling precincts sa araw ng eleksyon. MSRP ng DA sa karneng baboy dinedma ng mga nagtitinda. Retail price ng pork belly sumipa sa 480 pesos kada kilo. Vlogger Cup sinibak, bawal na ring magtrabaho sa gobyerno. 2 Chinese na may spying equipment na aresto ng CIDG sa Bulacan. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. Alas 7:11 ang ating oras. Mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Pati pala mga party list kumbatsero ay kasama na rin sa mga sinasurvey ngayon. At tinitingnan kung ano mga nangunguna. At dito ho sa listahan, ang nangungunang party list dito po sa latest survey, Okta Research ay itong Tingog party list. Meron silang 5.68%. Kung sakali daw makakatatlong upuan tong Tingog. Baka hindi lang tatlo kumbatsero, baka 6. Baka pwede sila magdala ng bangkito. Magdala sila sariling bangkito doon.
Kasi bilang lay upuan dun eh. Hindi kaya. Pero naniniwala naman kaya sila sa survey. Sa Baka bagay. naman hindi naman Meron naniniwala. kasi ibang tao na hindi naniniwala sa survey pag wala sila sa mga nanguuna sa survey. Kasama ho natin ang isa sa mga nominee ng Tingog Party List, si Congressman Judas Isidre. Congressman Judas Isidre, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Magandang umaga, Katunyi. Magandang umaga po ka, Jerry, at sa lahat po na nanonood sa atin, nakikinig ngayong araw. Ang taas ng porsyento nakuha nyo. Halimbawa, sa aktual na boto ay ganito rin karami. Pwede po bang mga 6 ang upuan ninyo dyan sa Kongreso? Hanggang 3 lang talaga ho, Katunyi. Hanggang tatlo lang. Ayun ang maximum, ano? Hindi, alam nyo po ba na hanggang ngayon, maraming mga kababayan tayo ang hindi pa rin naiintindihan ang formula dyan na itinakda ng Korte Suprema. Ipaliwanag nyo nga po sa amin, Kong Jude, sa maikli po. Well, may 3 numero na kailangan natin i-considera. Una, na dapat 1 in every 5 congressmen dapat party list, na elect sa party list system. Tapos pangalawa, may threshold tayo ng 2% for every assured seat. Tapos kailangan punuin yung sinasabi ng konstitusyon na 1 in every 5, that makes us about 60 plus congressmen na party list. So ang kinangyayari, every time may 2% ka ng votes cast for party list sa araw na yon, so lahat ng bumoto ng party list, yung 2% doon, meron kang isang assured na upuan. Another 2%, that's another assured seat. Pero dahil kailangan nating kumpletuhin yung 60 plus na upuan, nirarank lahat ng party list from the highest vote hanggang sa kung saan abutan, no? Dinidistribute yung mga upuan. Kaya ho, pag 4% ka or kung 2% ka, nagkakaroon ka ng 2 upuan. Kung 4% ka, nagkakaroon ka ng 3 upuan. Ayun, yung pala yun. Pwede po bang malaman kung, halimbawa po sa election po ngayon, assuming na 70% ng turnout sa kabuuan, sa kabuuan. Halimbawa 70% din ng kabuuang botante ang bumoto sa party list elections. Ilan po ang kailangan to at least to get at least 1 seat? Ilang boto ang kailangan? Kung 70% ang turnout, hindi masyado medyo mahina ako sa math Katunyi. Okay, so kung 70% ang turnout, that would be around siguro mga 30 or 28%, no? 28 million, I mean, out of 40 million voters. So yung 2% nun, 2% ng 28 million or 30 million, let's say, para ma-round off. 2% nun, yun po yung minimum para makakuha ng isang assured na upuan. Pero normally kasi, Katonying, hindi nakukumpleto yung, hindi nabubuo yung 60 seats na reserved for party list. Kaya to fill it up, dinidistribute pa based on ranking. Kahit hindi naka 2%. Kaya kahit hindi naka 2%, nakakaupo basta pasok ka doon sa ranking hanggang maubos yung mga upuang reserved for party list. Ganun pala. Kung hihigpitan na Kong Jude, halimbawa, dapat 2%. Kung kulang, kunin natin doon sa taas. Dagdagan natin doon sa taas. Sumobra ang daming boto. Dahil ang daming boto nito. May malinaw ho bang panuntunan dyan? Well, ang sinusunod kasi natin ngayon yung formula na sinat ng Supreme Court, no. So medyo yun yung batas sa ngayon. Yun ang tamang pagkaintindi sa batas ayon sa Supreme Court. Pero ako, I agree with you. There has to be a review of the way we calculate the number of seats kasi sa totoo lang, ang main principle talaga ng party list system, kahit sa ibang bansa, is proportional representation. The more votes you get, the more seats you have. Dapat. Kasi kaya nga po yung iba nagpapalakas talaga ng partido para mas mag-reflect yung, sabihin na natin, yung will ng electorate na mas marami kayong representation. Pero then again, that's going to be a question of constitutional change o di kaya review ng buong batas ng party list. So I think we need more
time to review, to study, and even consult with other party list groups and even stakeholders natin dito. Parang sinasabi nyo, Kong Jude, ano? Dahil may maximum, may cap na 3 seats lang, kahit na qualified ka nga sana ng 5 o 6 seats, dahil nga sa may cap, dun sa ilalim kukuha, na lilitaw na hindi naman sila pasado dun sa isang criteria, which is 2%. Actually, nakakagulo. Ang gulo talaga niyan, Kong Jude. Kaya lang, yun ang naging interpretation ng Supreme Court. Yun ang naging batas. Yun na tuloy ang naging batas. Ay, nako. Teka muna, bakit ba sa tingin nyo nag-number 1 ang tingog? Sa iba, ano ba yung tingog? Kong Jude, ano ba ibig sabihin ng salitang tingog mismo? Tingog is a Bisaya word, no? Ibig sabihin ay boses. Kasi kung babalikan nyo ho, kami, ito lalo na ang Tiyong Party List ay nagsimula pagkatapos ng Yolanda, no? Doon namin naramdaman kung gaano kahirap yung maramdamang malayo ang gobyerno sa inyo, di ba? Malayo yung serbisyo. So, inuun natin yung tingog, hindi lang para matuloy yung pagtulong, no, lalong-lalo na sa labas ng Eastern Visayas, kundi para magkaroon ng plataforma para magkaroon ng tingog o boses ang ating mga kababayan, lalong-lalo na sa kanayunan. Yun ang yun pala kasi ito pala lumilitaw na parang regional party. Ang aming registration po ay regional party, pero sa ngayon po ang ating paglilingkod po ay buong Pilipinas. Totoo, although the bulk pa rin ng ating services, no, ay nasa Region 8, pero ang membership natin nasa Region 8. Pero sa ngayon ho, meron na ho tayong 218 na Tiyong centers sa buong Pilipinas po. At katulad tinanong kanina ni Jerry, no, this could possibly be the reason bakit marami sa ating mga kababayan ngayon ay pinipili po ang Tingog Party List. Ano po yung top of mind? Ano yung pwede nyo sabihin maipagmamalaking yung pieces of legislation the past couple of congresses na nandidiyan po kayo? Well, ang pinakauna nating batas po na pinasa na tayo may akda, yung SIM Registration Act, which I think was instrumental sa kumbaga to institute a responsible cellphone use at pag-protect sa ating mga kababayan doon sa mga scam na nangyayari sa cellphone. Meron din tayo yung bagong Government Procurement Act, which modernizes basically and streamlines our procurement process. Nandyan po yung prohibition sa no permit, no exam policy. Nandyan din po yung Digital Commerce Act, yung guaranteed returns pag nag-online shopping tayo, yung protection ng customer doing online shopping. At yung pinakahuli po yung ITEAP law, which is very close sa amin kasi yung pinakaunang batas ng tingog noong nakaraang termino yung ALS, yung Alternative Learning System Act. Ngayon, meron tayong ITEAP law. Ito naman ay para dun sa mga college level, yung hindi nakapagtapos ng college pero hindi naman sa kakulangan ng kakayahan, kundi may pinagdaanan sa buhay, nagpamilya na maaga, may kapatid na pinag-aral, pero kailangan na makakuha ng katunayan ng kanilang kasanayan, no? A diploma. This is where ang ganda po nun yung equivalency na yan, yung ETEAP po na yan. Kasi ang dami-daming mga manager na nga tapos walang diploma. Manager na sa mga kumpanya na kanilang pinapasukan. Dahil po dito sa batas na to, magkakadiploma, pwede na magsabit ngayon ng diploma sa wall nila. Alam niyo naman, lalo sa aming mga probinsyano, iba yun may nakasabit sa dingding no? Yan po yung naging hugot natin, no? Kasi like for example, kami dito sa probinsya, marami dito nagpaaral ng kapatid, nag-asawa ng maaga, kaya hindi ho nabigyan ng pagkakataon makapagtapos. Nagkaroon naman ng professional experience, no? And then darating sa punto na promotion na, kailangan ng diploma, kailangan ng... So, hindi naman makabalik. So, itong ITEAP is really a good
platform, good model for us to ng pagbibigay ng saktong sertifikasyon dun sa mga kakayahan na meron tayo at pagkakataong makapagtapos. Pero hindi lang ho ito tungkol sa diploma, Katunying, no? Itong batas ng ITEAP, talagang para mabigyan ng second chance ang ating mga kababayan, lalong-lalo na sa paglinang ng kanilang professional growth, sa kanilang personal career growth. Ang galing, maganda yun. Okay, so sa takbo naman ng mga survey, mukhang assured na kayo, Kong Jude. Ano pang tinitingnan ninyo sa next Congress na pwedeng isulong ninyong napaka-importanting mga legislation? Well, ang una naming gusto tanang i-push, no, yung talagang pagpapatatag ng ating agricultural system. Kaya sa gusto nating ipasa yung Philippine Agricultural Growth Zone Act. Bale, ito yung ginukuha natin yung model ng economic zone para sa pagbubuo ng malalaking mga taniman o kumbaga without bigger farms, without necessarily reversing ourselves sa agrarian reform policy natin. Kumbaga sa mga agricultural growth zones ay gusto nating konektahin ang farm, ang merkado, financing, ang technology at of course ang infrastruktura na kailangan po sa pagsasaka. Okay, mukhang marami pa talaga kayong trabaho. Teka muna, may nagpapail daw ng impeachment. Wala raw tao sa batasan na Kong Jude. Wala ba talagang naiwan doon? Alam mo, Jerry, parang ilang araw na rin ako hindi pumapasok sa opisina ko. Nasa kampanya tayo. So hindi ko rin alam kung may tao talaga doon kahapon. Pero yun naman daw, wala daw si Secgen Pero malamang inaasa kasi Thursday kahapon last day of work. So baka may meeting o kung ano man si Secgen. No, normally kasi sa Congress, 4-day week work ko kami. So last na lang po tungkol doon. May nagpa-file po na impeachment laban sa Pangulong Bongbong Marcos. Magsasara na po itong 19th Congress. Ano ba paano ba yun? Kung mag-a-advise kayo sa kanila, ano i-advise nyo sa gustong-gustong i-impeach ang Pangulo? Well, una sa lahat yun, pareho tayo ng opinion doon, Katunying. Kasi to be honest, there is no more material time. Una, wala kami talaga magagawa kasi we're not in session until June 2 when we resume for the remaining 2 weeks of the session. And that being the case, medyo wala nang saktong panahon para magkaroon ng meaningful na discussion tungkol sa issue. Kaya hindi ko rin alam kung saan ba talaga patungo to kasi alam naman ng lahat. Meron naman kaming kopya ng kalendaryo ng Kongreso. Alam naman namin lahat kung ano talaga kung ano yung kung kailan matatapos yung session namin. So it raises a question na bakit ba nag-file ng impeachment na ito? Anong babasa ninyo? Well, only those who filed it can answer, 'di ba? Hindi ko rin masabi kung ano ang nasa una hindi ko pa rin nabasa yung impeachment complaint. Pangalawa, hindi ko rin masabi kung ano talaga ang plano ng mga nag-file po dito. Sa tingin ninyo may kinalaman ito sa eleksyon sa Lunes? Well, given the timing, that's a possibility for yesterday, 4 days before the election, di ba? Pero sana nakatuon na lang ho tayo lahat sa mangyayari sa Lunes kasi lalong-lalo na itong election ay pagkakataon din po para matanong at maipakita ng taong bayan yung kanilang pananaw o kanilang mandato kung paano gusto nilang pagpapatakbo ng ating pamahalaan sa susunod pang 3 taon. Okay. Kong Jude, thank you so much po at good luck po sa inyo. Magandang umaga po. Maraming salamat Katunying, Jerry. Maraming salamat po sa lahat. Congressman Jude Asidre, nominee ng Tingog Party List. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:36.
Muna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Teka. Ito. Flash Report. Flash report lalo na sa mga taga Aurora Province. Kinansila po ng Commission on Elections o COMELEC ang Certificate of Candidacy ng kumakandidatong gobernador na si Christian Noveras. Naku po. Christian Noveras sa 13 pahinang resolusyon na may petsang May 8. Sinabi ng Commission on Elections First Division na nagkamali o nagkasala ng material misrepresentation si Christian Noveras. Sinabi po ng COMELEC na may pasya na pala ang Court of Appeals noong April 5 na nagsasabi na nagkasala ng paggamit ng resources ng pamahalaan itong si Noveras. Ayun, ito yung may kinalaman din kumbatsero sa paggamit ng mga printing machines ng munisipyo ng Kapitolyo para sa kanilang campaign materials. Ayan. Sabi po ng COMELEC, nalaman ng CA na may substantial evidence to hold the respondent Gerardo A. Noveras liable for grave misconduct at sabit daw po dito yung anak na si Christian Noveras. Ayun, tinan mo na. 3 araw bago ang eleksyon. Flash Report. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Samantala, hinimok ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga OFW na lumahok sa eleksyon dahil ang kanilang boto ay mahalaga sa pagbuo ng isang maganda at better Philippines. Ayon sa Pangulo, ito ay isang magandang pagkakataon para makilahok sa kinabukasan ng bansa sa tamang pagpili. Sama-sama nating bubuuin ang bagong Pilipinas. Inikayat din ng Pangulo ang mga OFW na samantalahin ang kaginawahan ng online voting at pumili ng mga lider na tunay na makapaglilingkod sa bansa. Hindi po pinagbigyan ng COMELEC ang hirit ng mga foreign observer, partikular ang European Union election observers na makapasok sa mga polling precinct sa araw ng halalan sa Lunes. Sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia, isang paglabag sa mga batas ng Pilipinas kung pahihintulutan nila ang mga dayuhang observers na makapasok sa loob ng polling precincts. Mahigpit na ipatutupad ang liquor ban sa buong bansa simula sa Mayo 11 hanggang sa mismong araw ng eleksyon sa Lunes. Alinsunod dito sa COMELEC Resolution number 11057 kung saan mahigpit na ipagbabawal ang pagbebenta, pag-aalok, pag-inom ng alak sa nasabing araw. Mga araw. Gayunman, ang mga establishmento tulad ng mga hotel, restaurant and resorts ay pwedeng humingi ng special permit mula sa COMELEC para payagang makapagbenta ng alak. Ang sinumang mahuhuling lalabag ay pagmumultahin ng 1,000 hanggang 6,000 piso o kaya ay may kulong ng hanggang 6 na taon. Patuloy ang pagsirit ng presyo ng karneng baboy sa mga pamilihan at umaabot na sa 480 pesos per kilo. Ito sa kabila ng maximum security o suggested retail price sa pork products ng Department of Agriculture. Sa monitoring ng DA sa mga palengke sa Metro Manila, mabibili ng hanggang 420 per kilo ang pork shoulder habang nasa 480 pesos per kilo ang pork belly na mas mataas sa 350 at 380 per kilo na MSRP ng DA. Uy, si Senator Manny Pacquiao daw kumbatsero may pag-aming ginawa. Ano? Na siya'y bobo. Ha? Totoo ba ito? Abangan natin yan. At ayaw niya sa matalino. Bakit naman? Dahil ang matalino raw ay ibig sabihin mapagsamantala, takot sa katotohanan, likas na sinungaling, notorious sa pangungurakot. Parang matalino. Yung bobo, ano ibig sabihin nun? Ano yung bobo? Boksingerong obsessed na bigyang oportunidad ang mga mahihirap. Yun.
na nagbibigay daw po ng kahulugan ng tunay na layunin. Kasi minamaliit ng ng marami si Manny Pacquiao eh. Sabi nga nila ba't mo iboboto? Bobo yan. Sabi ni Manny, bobo nga ako. Bobo nga ako. Pero ang acronym daw ng bobo niya, boksingerong obsessed na bigyang oportunidad ang mga mahihirap. Ayun. Kung sa bagay yung mga nagsasabing bobo si Manny Pacquiao yung bobo sa katunay na kahulugan nito ha. Tingnan mo ang sitwasyon ng buhay. Ayun na nga. Kung ano sitwasyon ng buhay. Asaan kayo? Asaan kayo ngayon? Pero si Manny Pacquiao ginamit pa nga yung kanyang sariling lakas, katawan, nakipagbasagan ng mukha at nabigyan din naman ng karangalan ang ating bansa. At nakilala sa buong mundo, nakilala nga ang Pilipinas dahil sa kanya. Si Senator Bam Aquino, nakasama sa Bukidnon, si Senator Manny Pacquiao, nag-akapampa at sabi naman ni Senator Joel Villanueva ng JIL ay ini-endorso nila sa JIL si Manny Pacquiao. Ayos. Ayos. May bago ng Papa sa Roma ang simbahang Katolika. Kaya pag may nakita ho kayong may mga umuusok-usok dyan na itim, ang dami mga nagpo-post kumbatsero. Nakikita ko may mga picture na may mga umuusok, mga chimney. Baka sunog na ho yan ha. Hindi yan. Tapos na. Meron na hong bagong Papa sa Roma. Siya ay si Pope Leo XIV o Cardinal Robert Francis Prevost na isang American Peruvian prelate. Ang 69 anyos na Papa ay ipinanganak sa Chicago at hinirang na pang 267th Pope. Alas 12:08 ng madaling araw, oras sa Pilipinas, o pasado alas 6 naman sa Vatican na lumabas ang puting usok mula sa chimney ng Sistine Chapel na hudyat ng pagkahirang sa bagong Pope. Pinili si Pope Leo XIV matapos ang ikalawang araw ng conclave. Ang ginawang deliberasyon ng 133 cardinal electors mula sa 70 bansa. Arestado sa ikinasang operasyon ng CIDG ang dalawang Chinese na umano'y nagmamay-ari ng spying equipment sa Bulacan. Nakatanggap ng ulat ang CIDG hinggil sa possible espionage na kinasasangkutan ng dalawang banyaga at isang electronic equipment na kayang makasagap ng impormasyon mula sa mga communication equipment. Nakumpiska sa mga suspect ang isang IMSI catcher. Ito uli, kumbatsero. Hindi ba ganito rin yung nasa kote sa malapit sa Comelec? Mapanganib na device na kayang makompromiso hindi lang ang privacy ng isang tao, kundi maging ng buong bansa. Kaya din itong malukit at matrack ang lahat ng bukas na mobile phone sa isang partikular na area. Unahing balita! Muli pong inaanyayahan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang lahat ng professional and amateur photographers na lumahok sa PAGCOR Photography Contest 2025 na may temang Infrastructure for Economic Development. Ito po'y binuksan na noong February 1 at bukas po ang kompetisyon para po sa mga amateur at professional Filipino photogs na may edad na 16 pataas. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, layo ng photo contest ngayong taon na ipakita ang mahalagang papel ng mga proyektong pang-infrastruktura gaya ng mga highways, tulay, seaports, airports at iba pang pag-unlad ng ekonomiya. Kaya po maaari na magsumite ng photo entry sa ilalim ng 3 kategorya, conventional, mobile at drone, at 8 grand winners ang pipiliin hanggang July 31 na lang po ito. Kaya ano pa hinihintay nyo? Mag-submit na! Yun, 5 minuto na lang, alas 8 na. Katunying at Ka-Jerry 2x2. Ay! Birthday pala kumbatsero ni Ka Edna Pe, si Ka Edna Pe Cruz. Tingnan mo nga naman, birthday ngayon, Ka Edna Pe. Happy birthday. Binabati ka ng yung dating boyfriend, si Karenel Cruz. Happy birthday. At advance happy birthday pala kumbatsero kay EJ Go. EJ, si EJ. Kumusta na? Kuya Boy Pabian, magandang morning. At engineer Art Gonzales, maganda morning. Binabati ka daw kumbatsero ni Asek Gloria Malaluan. Ay, Asek Gloria. Asek na pala si alam mo naman si Asek Malaluan. Iniwan niya ng Metro Manila? Wag!
Wag! Asek, wag! Kuya Rolly Romero, magandang morning. Ang Duca family, sabi ni Dr. Carol Duca, ay lagi daw nakatutok. 24 oras! Shoutout din daw sa editorial department ng Manila Bulletin, sabi ni Mon Samson. At siya nga pala, kumbachero, tayo nagpapaabot ng paikiramay. May ibinalita sa atin itong si Sam Sagun. Nais po namin ipaalam sa lahat ng kamag-anak, kaibigan at kakilala ni Ginang Rosalina Gatunggay Grafilo ng Poblasyon 8, Midsayap, Cotabato ay sumakabilang buhay noong Mayo 6. Siya ay dadalhin sa kanyang huling hantungan sa Martes, Mayo 13 sa MTC Memorial Park, Midsayap, Cotabato. At magandang morning kay Kuyang Boy Imperio at magandang morning din kay Ninong Dong Tolentino. Welcome back! Welcome back! Ay, saan ba galing? Sa Japan? Japan! Sagot sa kahirapan! Si RD Ronel Tandaw RD Ronel? Uy, boboto RD daw siya, Ronel. boboto. Dapat lang bumoto kayo. Wala namang pasok sa Lunes eh. Wala naman, Mga holiday. kababayan ha, yung pong pagkakataon na makaboto ay wag po nating sayangin. At, sayang talaga, sayang. Ayan ka na naman. Alam na this. Ayan ka na naman eh. May mga humahabol pa kasi. May mahabol pa. Ay nako, sayang ang pagkakataon. Ito na ang pagkakataon para makabawi. Bye! Oy, teka, may pahabol si Soji Jimenez. Si Kuya Momo. At Momo? yung apo niya na si Sakyo. Si Sakyo. Birthday pala. Ayan, happy umakyat ka ba birthday. sa puno ng Sycamoro? Si Sakyo. Happy birthday, Soji, Aida. Thank you. Bye! Happy weekend! Damdaming bayan. Susunod na.